Hindi na lang pala basta rumors ngayon yung nag-uugnay dito kay Michael Porter Jr. sa LA Lakers. Based kasi mismo sa mga report na lumalabas, ang Lakers ang top team ngayon para sa trade nitong si MPJ. Lalo na sa nabuild nga raw na relationship sa pagitan ng Lakers at Brooklyn Nets pagdating sa trade deal. Ang isa lang naman kasi sa problema dyan ng Lakers, yung kontratang hawak pa nitong si Michael Porter sa Nets na multi-year deal na umaabot sa 38.8 million ngayong season at sa susunod na season pwede pa nga raw yan tumaas dahil sa ganda ng performance nito at pagiging top option sa offense. Kaya nagiging komplikado para sa Lakers ang trade lalo na sa salary matching. Kaya nakikita nakakailanganin din talaga ng Lakers gamitin ang multiple asset at draft picks nila para ma-match lang ang trade package na yan. Yan yung dahilan kung bakit yung mga insider din ang nagsasabi na hindi pa guarantee o nagiging realistic ang trade nitong si MPJ sa Lakers sa pagpasok ng deadline, lalo na kung hindi magbibigay ng malaking asset ang Lakers para sa rebuilding mode na kailangan ng Brooklyn Nets ngayon. Pero base kasi nga sa mga report na ang Lakers handang magbitaw na ng mga expiring contracts nila kahit itong si Hachimura ngayon open na sa trade talks para sa Lakers. Kaya maraming mga insider ang naniniwala sa Lakers na magiging top team candidate to pagdating sa mga role player sa market. Lalo na sa desisyon ng mga to na magbitaw ng role player din kasama yung mga expiring at ibang asset sa trade discussion. Hindi kasi sapat itong si Rui Hachimura at Gabe Vincent bilang trade asset lang para kay MPJ sa Nets. Kaya kailangan nilang mag-add ng ibang trade asset para ma-convince ang Brooklyn Nets sa trade na to. At kakailanganin ng Lakers isama ang contract nitong si Maxi Kleber na may 11 million expiring contracts dyan na papasok sa 40 million combined salary. Yung tatlong expiring na to natatapat nga sa salary nitong si MPJ at pwedeng ibigay kasama itong si Dalton Knecht yang prospect at friendly contract na pwedeng araw maging potential develop player sa future ng Nets ngayon. Kaya kung gusto talaga ng Lakers na makuha itong si Michael Porter sa Brooklyn Nets, kailangan talaga nilang isakripisyo yung draft value at salary fillers nila. Lalo't kailangan ng Lakers ng isang elite shooter para sa backcourt support kay Luka at Reeves na mas consistent pa. Mas maingat ngayon ang Lakers kasi sa trade deadline. Hindi lang sila basta gumagawa para sa short-term moves na lang. Nabababa sa playoffs odds nila dahil ngayon nakikita na mas tinatarget na ng Lakers yung mga role player sa market na pwedeng malaking part para sa long-term core nila na makakasama nitong si Luka Doncic. Si Porter Jr. kasi 27 pa lang at nakikitang malaki ang magiging parte niyan sa Lakers long-term plan. Kaya yan talaga ang elite forward na inuugnay sa LA Lakers ngayon. Sa 36 games niya sa Brooklyn Nets, nag-a-average siya ng 25 points, 47% sa field, 39% sa 3. Kaya sobrang elite shooter yan. At yan yung isa sa mga top offensive option ng Nets na mismong nagpapataas ng value niyan sa market. Sa ESPN reports naman, si Vincent yung isa sa mga struggling offensively sa Lakers. Bumagsak sa 5.1 points per game na lang ang averaging niyan at hindi consistent sa shooting na mismong dahilan kung bakit ang Lakers nagdesisyon nga raw na ilagay yan bilang trade asset kaysa maging core piece sa lineup pa nila. Samantalang si Hachimura ngayon, consistent naman ang shooting at offensive contribution. Ang problema dyan na nakikita ang defensive consistent at effort nito. At maraming analyst kasi yung nagsasabi talaga na si Hachimura ang magiging useful asset para sa salary matching o starter level na trade value kung i-offer yan ng Lakers sa Brooklyn Nets. Lalo na kung sasamahan pa nila ng ibang expiring contracts na mismong nakikitang magiging pabor nga sa Brooklyn Nets para sa rebuilding. Kaya base mismo sa mga report na kung gugustuhin talaga ngayon ng Lakers ng isang elite scorer o major upgrade pa sa roster, kailangan talaga nilang i-consider itong si Hachimura at Vincent bilang major trade asset at magdadagdag pa sila ng ibang role player sa package para mas maging balanse at match yung salary na ino-offer nila sa Brooklyn para matuloy ang trade sa kanila nitong si Michael Porter Jr.